Welcome back po muli mga kaibigan sa aking channel Alejandro Vigla TV, ang inyong kaibigan. Today's video mga kaibigan, magkikwento naman ako sa inyo tungkol sa mga nakuha ko sa aking metal detecting, sa ating treasure hunting sa beach mga kaibigan. Ito yung mga nakuha ko mga kaibigan. Pakita ko sa inyo at kung paano malaman kung ginto yung nakuha ko. May nakuha kasi akong isang singsing kung tunay ba ito hindi, at yung iba pang mga nakuha ko. So ayan mga kaibigan, yung mga nakuha ko kahapon sa aking metal detecting, di na natin na videoan kasi maulan. Unang-una itong tanso mga kaibigan, ito ang kalimitang nadidetect ng metal detector 2.22. Ayan mga kaibigan, ang kilo po niyan ay 350 per kilo. At nakakuha rin tayo ng, siguro ko ito sa ano to, brooch. Yan, nakala ko nga ay tunay, hindi pala. Yan mga kaibigan, dumidikit. Piki po yan mga kaibigan. At next nating nakuha itong 5 piso. Pag nilinis po itong 5 piso BSP series ay magamit pa ito mga kaibigan. So bali ang hinahanap dito yung 1996 na walang mint mark, saka yung 1998 na may mint mark. Libo na po ang presyo nun mga kaibigan. Ito mga kaibigan ay piso BSP series. Nagmula siya, ginawa mula 1995 to 2017. Ito po ay hindi kinakalawang, ito po ay gawa sa copper nickel, kaya matibay yung ating mga bariyang ginawa mula 1995 to 2003. Ayan mga barya mga kaibigan na detect. Ito naman mga kaibigan ay bala. Ito po ay lead or tingga. Ayan, nadidetect po yan sa metal detector. At ito ay naman ay piso na kalabaw. Yung gantong klase ng barya mga kaibigan ay common lang ito. Pag ganitong klase ng kondisyon, pangit na, ay per kilo lang po yan. Per kilo. Buo pa naman siya kasi yan po ay gawa sa copper nickel. Pero kung brand new pa, ang isa nito ay maabot lang ng 3 pesos mga kaibigan. Ito mga kaibigan, yung hinahanap dito year 2005. 500 ng isa, hindi kaganda. Pero pag UNC uncirculated, aabot na po ng 1,000 yan ang isa. Ito naman, meron tayong nakita na 2 piraso na 10 peso. Ayan. Yung isang style ng treasure hunt ko, yung kalandra. Ayan. Kukunin mo yung buhangin sa dagat sa ilalim, tapos sasalain. Ito yung nakuha natin mga kaibigan, 10 peso. Yung isa dyan year 2008, yung isa ay 2004. Bali yung gantong barya mga kaibigan ay pag nalinis pa ay magagamit pa po yan mga kaibigan. Yan, ang pinakahinahanap dito yung year 2009 saka year 2007. Yan po ay 1,000 na rin ang halaga. Pag mayroon ka nun mga kaibigan, maibibenta mo ng maayos. At huli nating nakuha mga kaibigan itong singsing. Meron ko nakuhang singsing sa kalandra. Ayan. Ito titingnan natin mga kaibigan kung ito ay gold. Kailangan makitaan natin siya ng hallmark kung siya ay gold. So ayan mga kaibigan, yung ating nakuhang singsing. Nakuha ko siya ng ganyan ang kulay bronze. Sa unang tingin pa lang, iisipin mo, hindi talaga siya gold. Pero gagamitan natin ng 2 asidor, 2 klase ng paraan para malaman natin kung gold ito o hindi. So ayan, tingnan natin kung ilan ang bigat mga kaibigan. So pakisuporta po ng ating channel mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe. Ilang grams kaya itong nakuha kong singsing? Ayan. Bali 1.5 grams mga kaibigan yung singsing.
Kung ito ay ginto, medyo libo ito mga kaibigan. So unang hanapin natin mga kaibigan na itong hallmark kung mayroon siyang nakalagay na tatak. Ayan mga kaibigan ang tatak niya. Oh. S014K. 14 karat daw siya mga kaibigan. Ayan. Ayan, kung nababasa nyo is 14K. Pero yung kulay niya mga kaibigan, mapapansin nyo, bronze talaga siya. Oh. Kaya investigate natin kung gold ba siya. Pero tingnan nyo, parang nagkukulay dilaw-dilaw siya. Siguro sa sobrang tagal ng panahon sa tubig, na dagat, ay nagkulay brown siya. Kaya mayroon siyang tatak. Ayan mga kaibigan ang tatak niya. Oh. Ayan. Tapos yung ilalim niya ay kulay dilaw. May sinyalis na tunay na gold. After natin ma-video mga kaibigan, ibebenta ko ito bukas. Titingnan natin kung ito nga ba ay tunay na gold. Ayan mga kaibigan, ang kanyang tatak. Ayan. So ayan mga kaibigan. So ang gagawin natin mga kaibigan ay i-test natin itong paborito nating testing acid test. Yung natural acid test. Kumuha ko ng tissue. Ito yung paborito ko mga kaibigan na paraan para malaman kung gold ba o hindi. Ayan. So ang gagawin natin, meron tayong lemon, kalamansi, tsaka itong chlorine yan mga kaibigan. Yan ang gagamitin natin. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung singsing. Tapos, bubudbuda natin ng yan ang chlorine. Tapos, para malaman natin mga kaibigan kung tunay na gold, lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Tapos, takpan natin. Hintayin natin ng mga 1 minute. Kung siya mga kaibigan ay magkulay green, ang ibig sabihin ng ating singsing ay peke or gawa sa tanso. Or maybe, kasi mga kaibigan, ayon sa ating experience, yung 986 karat ay yan po ay nagkukulay green. Kasi napakababa ng content niya ng gold, mas marami yung copper. O kaya mas marami yung tanso. So, bali ayan mga kaibigan, tapos na yung 1 minute. Tingnan natin kung nagkaroon ba ng kulay green na mancha yung ating tissue paper. Pagka nagkulay green, siya po ay peke. Kung hindi magkukulay green, kung kukunti lang, sobrang kunti, malamang po yan ay mababang karat. So, ayan mga kaibigan, yung resulta. Yung ating singsing ay nagkulay green. Ang ibig sabihin mga kaibigan, yung ating singsing ay peke. Sa tingin ko, ito po mga kaibigan ay plated lamang ng gold. 14 karat gold. Nakalagay po kasi sa marking ay 14 karat gold. Ibig sabihin mga kaibigan, pag nakakuha tayo ng alahas at yung kulay ay kulay bronze, huwag po tayong mag-expect na yan po ay tunay na gold or mataas na uri. Kasi sa acid test natin, using kalamansi, saka itong chlorine ay nagkulay green siya. So ayan mga kaibigan, tanggalin natin dito. Palitan natin ng bago. I-test naman natin dito sa muriatic acid. Ayan na siya mga kaibigan.
Negative mga kaibigan yung ating testing. Siya po ay nagkulay green. Kaya magdadalawang isip ka talaga kung dadalhin mo sa mga mag-alahas kasi malamang po yan ay ma-reject. Ayan mga kaibigan. Kulay bronze siya mga kaibigan. Kaya ito ay malamang ay peke talaga. So ayan mga kaibigan. Di po tayo swinerte. Ang gagawin naman natin mga kaibigan, meron tayo ditong muriatic acid. Yan. Tapos, lagyan natin. Ayan. Muriatic acid na siya mga kaibigan. Tapos gagamitan natin ito. So take note mga kaibigan, yung muriatic acid ay napakatapang. Wag na malalagyan ang inyong daliri, balat kasi mapdi lalo ng mata. Baka mabulag pa kayo. Kaya ito yung para natin kung malalaman natin kung ito ay magdidilaw. Kung didilaw siya mga kaibigan, may possibility na gold. Ayan. Hindi tayo gumamit ng nitric acid kasi wala tayo nun. Sana magdilaw mga kaibigan. Hindi siya nagdilaw mga kaibigan, lalo siyang nagkulay bronze. Pero sa ilalim mga kaibigan, gold na gold siya. Sa ibabaw nga lang hindi. Yan. So negative din mga kaibigan, yung ating singsing kung ito ay gold. So ganyan mga kaibigan, pag hindi nagkaroon ng kulay green yung mancha, at pag yan ay hinimas mo ng muriatic acid, nagdilaw yan, ibig sabihin tunay na gold. Ayan. At last na gagawin natin mga kaibigan, ikikiskis natin sa bato na itim. So ayan mga kaibigan, yung ating batong maliit. Ayan. Pag kinuskus natin dyan, nagkulay dilaw ang mancha. Possible mga kaibigan yan ay mababang uri ng gold. Nagkulay green siya. Kasi po minsan, inihalo yung copper, yung tanso sa gold. Kaya nagkukulay green yung ating alahas. Testingin natin mga kaibigan kung anong magiging lansya nito sa batong kulay itim. Ayan. So, ayan mga kaibigan, kung mapapansin nyo yung ating mancha ay kulay bronze. Pagka kulay bronze mga kaibigan ang mancha, matik po yan, peke, hindi yan gold. Pagka kulay dilaw, may chance pang maging gold dyan. Pero, nakita nyo kanina nagkulay green. Kung dilaw ang mancha at nagkulay green pa rin, yan po ay tansong dilaw. So, ayan, subukan natin ulit dito sa kabila. Kung magkukulay siya ng gold, dilaw. Kaibigan. So, ayan mga kaibigan, yung kanyang mancha. Naghahalong kulay dilaw at saka bronze. Ang ibig sabihin niyan mga kaibigan, napakaliit ng chance nating meron itong gold. Marami pong salamat sa panonood. Sana makabigay sa inyo ng kunting kalaman kung paano malaman kung gold ba o hindi ang nakuha nyong alas. God bless you all. Bye-bye!